Idineklara na ang mga bagong halal na opisyal ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles matapos ang isinagawang eleksyon sa the Villar Tent, Las Piñas City nitong araw ng Linggo, ika-26 ng Nobyembre. Ang halalan ay dinaluhan ng mahigit 4,000 matataas na opisyal ng organisasyon mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nakuha ng dating governor ng Eagles Club NCR 11 Kuya Eagle Ronald de los Santos ang pinakamataas na boto na siyang nagluklok sa kanya bilang ika-38 na Pangulo ng Philippine Eagles. Pinalitan ni De Los Santos si outgoing Nelson Sarapudin na ika-37 pambansang Pangulo ng Fraternal Order of Eagles mula 2021 hanggang 2023 na nakilala bilang Disaster Responsive President. Ayon sa outgoing National President, Kuya Eagle Nelson Sarapudin, kahit natapos na ang termino nito ay magpapatuloy ang serbisyo ng Agila. Ito naman organization natin, kahit hindi na po ako National President, tuloy pa rin ang yung tulong namin, yung alalayang Agila para sa taong bayan, lalo-lalo na mga tamaan na may kalamidad. Sa panayam kay incoming National President Kuya Eagle Ronald de los Santos, ipinangako nito ang pagpapatuloy sa mga nasimula ng dating lider ng organisasyon. Kailangan po natin mag-impisa na sa ating trabaho para po sa ipagpatuloy natin yung nasimulan ng ating Kuya Nelson Sarapudin. Yung pagparami sa Agila, yung gawin yung lahat na hindi po niya naituloy na mga projects. Especially yung kanyang project ngayon na lahat ng nationwide na magkaroon ng Eagles Nest. At the same time, yung national headquarters. Kaya po kami, after this election, we will work together with our officers and staff to the forthcoming, to the incoming officers of the national office ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, para po maumpisan namin yung mga plano para sa improvement ng ating organization. Sa 8-point agenda nito, nangunguna ang unification o panawagang magbalik na sa organisasyon ang dating mga kasamahan nito. Makaupo lang po ako bilang the National President and to the help of the PINAPLE and our incumbent National President, ma-encourage po natin sila at yun po, nagpahayag na po sila ng they are willing to join us. Ang iba pang mga bagong halal na opisyal ay sina Executive National Vice President-elect Eagle Jason Masa, Vice President for Luzon-elect Eagle Agaton Javier, Vice President for Visayas-elect Eagle Arnold De Asis, Vice President-elect for Mindanao Eagle Sullivan Teo, Board of Trustees Eagle Ronnie Aquino, Eagle Emilio Ramon E.R. Ejercito, Eagle Boy J.M. Llames, Eagle Yuri Tulawe. Ang halala ng mga bagong opisyal ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, ay sinaksihan ni Senator Cynthia Villar, Senator Ramon Bong Revilla, Senator Francis Tolentino, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator J.V. Ejercito, at Yusek Epimaco Densing III, Himamaylan Mayor Raymond Tongson, at Okada NCR 84 Governor Zen Turica na nakatanggap din ng pagkilala sa kanilang pinakitang suporta sa Philippine Eagles. Ilan sa mga senador na kasapi rin ng Agila ay nagpaabot ng kanilang mensahe para sa organisasyon. Alam natin ang Agila ay the fastest growing organization sa buong mundo. Kikita natin kung gaano kalawak, gaano kalaki ang organisasyon ng Agila. Kung ito'y maharness natin sa ating campaign against illegal drugs, napakalaking force multiplier ito. As I have said, hindi magtatagumpay ang gobyerno kung walang suporta ito nagagaling sa ating mga kababayan. At ang Agila ay napakalaking organisasyon. Kung ito ay mag-commit, alam ko, nag-commit na ito na tumulong. At ang aking pag-iusap ay ituloy nila yung commitment na tumulong sa ating gobyerno para sa illegal na droga. Kaya panawagan ko sana, magkaisa na tayo, dapat one eagle na, para mas lalong maging malakas ang ating organisasyon. So we're hoping that the new president will follow the footstep of the former president na mag-grow pa ang Eagle. Isa rin sa focus ng Agila ay ang pagsuporta sa programang pang-edukasyon ng ating gobyerno. Ang focus ng Eagles based on their last assembly is really to help in eradicating poverty in our country. So edukasyon ang pinaka-importanting
pamamaraan para mawala ang kahirapan sa ating bayan. Ayon naman kay NCR 84 Governor Kuya Jensen Torica, nakaka-proud maging bahagi ng organisasyon. Sobrang happy kami, sobrang saya, and we are very proud to call ourselves the Eagles dahil napalaki talaga ni Kuya Nelson Sarapudin yung ating fraternity, and we have with us the super majority of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Inc. Nakita nyo naman po, almost 400 governors. 2 araw po tayo nag-convention, halos 4,000 yung nagsi-attend po sa atin. Punong-puno po yung napakaganda nating Villar tent, courtesy of our Ate Senator Cynthia Villar. So we are very, very thankful about that. At super proud sa leadership ni Kuya Nelson Alonto Sarapudin. We are excited for 2024. Yay! Mabuhay ang NCR 84 Okada Region! Mabuhay! In behalf of Governor Jensen Torica, we officers of Okada Elite NCR 84 Region would like to congratulate all the winning candidates in the recently held election of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Mabuhay ang Agila! Mabuhay! Ang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, ay isa sa pinakamatagal ng socio-civic na organisasyon na may patnubay na prinsipyo ng paglilingkod sa pamamagitan ng matibay na pagkakapatiran at ugnayang pangkapatiran sa mga miyembro nito bilang saligan ng makataong serbisyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulita, SMNI News.